gabay at patnubay. Palatuntunan nagbibigay inspirasyon, tatalakay sa iba-ibang pangyayari sa loob at labas ng ating bansa. Gagabay sa mga taong nangailangan ng patnubay sa kanilang mga suliranin sa buhay. At ngayon, narito ang inyong program host, ang Mindoriyong Midnight Boy, Kuyang Arnold Aceveda Namuko. Ang oras ganap na alas 7:21 ng umaga.
Alright mga kababayan, good morning, good morning, good morning! Mapagpalang umaga po ngayong araw ng Martes. At syempre ngayon po ay araw ng Martes, July 15, 2025 ng taong kasalukuyan. Magandang umaga mga kababayan at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kamusta na po kayo? Marahil kayo ay umantabay sa mga nakalipas na mga araw, bagamat sabi nga po yung inyong abang lingkod ng Gabay at Patnubay, ang inyong Kuyang Arnold, ay pansamantalang hindi nakapagtanghal sa ating palatuntunan at nawala sa ere dahil sa mga mahalaga pong mga pangyayari na inasikaso, isinaayos tungo doon sa ikabubuti ng nakararami. Anyway, sa pangalan po ng ating station manager, Kuyang Alan Valenzuela Bordeos, ako naman po ang inyong abang lingkod, ang kuya ng lahat, ang mindo ninyong midnight boy, bagamat hindi naman gaanong kagwapuan. Sigurado namang ito inyong maasahan, ang inyong Kuyang Arnold Acevedan Namuo. Nagpupugay ng isang mapagpalang araw ng Martes, July 15, 2025. At sa nga po pala, regarding nga po sa lahat po ng ating mga kapatid ng KPP na nag-attend po noong kapistahan ni St. Benedict sa pinagtungulan po dyan sa lugar po ng Lipas City. Talaga pong napakarami ng dumalo at nag-attend po dyan itong July 11 at mismong saksing-saksi po ng mga mata ng inyong abang lingkod. Talagang ang mga kaparian at kamandrihan at mga relihiyoso na mga mananampalataya ay bumuhos sa napakarami pong pagtitipon dyan sa lugar pong iyan ng Montisario ng San Benito, dyan sa pinagtungulan sa Lipas City, Batangas, yan. At yan po ay taon-taon po nilang isinasagawa at sila pong lahat dyan ay nagkakatipon-tipon. Kabilang na rin po ang mga KPP Divine Healing, napakarami po nila. At talagang sabi nga po ay yung lahat po ng galing sa mga area po ng Calabarzon at Mimaropa ay talagang bumuhos po diyan at nagkatipon-tipon. Halos maghapon po. At sabi nga po dun sa haba ng inilipas o nakalipas sa mga araw noong panahon hindi pa nagpandemic, ay talagang tuwing mag-a-anniversary o kapistahan po ni St. Benedict nga po diyan sa lugar na iyan, ay talagang libre po yung mga pagkain o pagkain ng ating mga minamahal na mga madre at kaparian po diyan. Yan. At yan po nga po nahinto lamang po ng panahon ng pandemic, pero nagbalik pong muli ngayong taong ito ng 2025. Talagang sabi ngay umaga, tanghali, hapon, merienda, ay talagang sagot po nilang lahat. Talagang bumuhos po yung blessing, yung pong biyaya na ipinagkaloob ni St. Benedict sa lahat ng ating mga kababayan dyan sa lugar na iyan ng Montisario ni St. Benedict, dyan sa pinagtungulan, Lipas City. Kaya congratulations po sa lahat po ng mga dumalo po doon at sa mga minamahal po nating mga kaparian at mga kamadrihan. Yan. Kaya sabi nga po ay ang ating pong palatuntunan ng Gabay at Patnubay ay nakikisimpatya ngayon at magpakailaman. Kaya congratulations po sa inyong lahat. At syempre sa ating pong pagbubukas ng ating palatuntunan, magandang umaga po kay Ate Maribel Remuya ng Lungsod ng Calapan. Yan, magandang umaga sa iyo. At syempre sa lahat po ng mga taga Viva KPP Divine Healing, thank you for watching. Sa inyo pong lahat at sa inyo pong pagsubaybay sa ating palatuntunan, likewise kay Asia Namuco. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga minamahal na mga kababayan na ngayon po ay ikangay gumaganap ng kaukulan ng kanilang mga trabaho o mga pagpasok, lalo na yung ating mga estudyante, yung ating pong mga mag-aaral sa elementarya at mga high school. Yan. Good luck po sa inyong lahat at sa lahat po ng ating mga minamahal na mga magulang na patuloy na
sasakripisyo sa kanilang mga anak at ganun din po sa ating mga padre di pamilya, sa ating mga ate at kuya na tumutulong sa kanilang mga magulang upang itaguyod ang pamumuhay ng kanilang buong pamilya at ganun din po sa lahat ng ating mga minamahal na mga kapamilya. Kaya magandang umaga po sa inyong lahat at congratulations po sa inyong lahat sa inyong pong pagiging masinop at matyaga sa araw-araw na buhay. At syempre, binabati po natin na magandang morning ang lahat po ng ating mga kapulisan at kasundaluhan sa buong bansa ng Republika ng Pilipinas. Syempre, ito po ay kinabibilangan po ng ating masipag na Armed Forces of the Philippines, ang ating Chief of Staff na si General Romeo Browner Jr. Yan, magandang umaga po sa inyo, sir. At sa inyong buting tanggapan, ganun din po kay Major General Cirilo Balaoro Jr. ng 2nd Infantry Division ng Jungle Fighter, ang commander ng 2nd Infantry Division. Yan, magandang umaga po ng Philippine Army. Magandang umaga sa iyo, Major General Cirilo C. Balaoro Jr. At syempre, ganoon din po sa ating mga kapulisan, sa lahat ng ating mga PNP, Pulis ng Pilipinas. Ito po ay sa pangunguna po ng ating PNP Chief, General Nicolas Torre III. Magandang umaga, sir. At syempre, sa lahat po ng ating pong mga kapulisan sa buong Luzon, Visayas at Mindanao, likewise dito po sa Mega Manila. Yan, magandang umaga po. Syempre, sa ating Brigadier General, ang Regional Director ng Region 4A, Calabarzon, Jack Wangki. Magandang morning po. At syempre, binabati rin po natin na magandang umaga ang ating pong masipag na PIO. Ang Public Information Office, R4A Calabarzon, syempre si Lieutenant Colonel Chetadel Gawiran. Magandang umaga, ma'am, sa iyong butihing tanggapan. At syempre sa ating pong bago po nating ang ating pong buong bagong director ng lalawigan ng Rizal, si Police Colonel Felicio Gonsalgo. Magandang morning, sir. Sabi nga po ay ang team po ng Kasado Broadcasting Service, ang Balitang Kasado ay talagang sabi nga po ay ilang beses na sabi ngay nag-attempt po ng pagkikipag-courtesy call sa ating bagong provincial director, simple kay Colonel Felicio Gonsalgo. Kaya nalasa kay Ma'am Taktakin po, yung pong PIO po ng lalawigan ng Rizal, ang sabi nga po ang kaukulang magbibigay ng go signal sa buong team ng Rizal Provincial Police Press Corps, sa buong team na matagal na pong nauudlot yung kanilang pag-uutiking. Sabi nga po, lumipas na po yung ating dating provincial director na si Colonel Felipe Maragon. Ngayon naman po ay si Colonel Felicio Gonsalgo. At sabi nga po siya, hindi po natin malamang dahilan kung bakit nauudlot laging madalas na hindi natutuloy yung o-taking po ng Rizal Provincial Police Press Corps. Ano po kaya ang nasa likod nun kung bakit? Kaya dapat po nating malaman at alamin sa pamagitan ng ating palatuntunan para sabi nga po makarating sa kinaukulan sa lahat ng ating mga kapulisan, sa lugar ng Rizal. Anyway, sa lahat po ng ating mga tagapagatid balita, sa ating mga Kasado Patroller, standby report, at ganoon din po sa ating mga columnista at writer, magandang umaga po sa inyong lahat, papagpalang umaga sa lahat ng ating mga minamahal na tagapagbalita. Anyway, launching na po ang ating palatuntunan upang yatid ang ating mga pangunahing mga balita ngayong araw ng Martes. At syempre, sa lahat po ng ating mga minamahal na mga kababayan na malaon at matagal na pong nag-aantabay upang sabi ngay mabigyan ng daan ang kanilang mga mahalagang mga pangarap sa buhay. Kaya siyempre mga kababayan, ang pagpapala ng ating dakilang lumikha ay laging sumabawat isa nating mga kababayan at mga kapatid. Siyempre sa ating pong mga nakakapiling dito sa ating himpilan,
ang ating nasa ating technical site dito po siyempre sa Studio 1, no? Kasama po natin si Ate Del Aldea Santos at Ate Rosemary Paderon. At siyempre magandang umaga po sa ating Studio 2, bulwagan ng balita ni Kuyang Alan Valenzuela Bordeos, na kinaroroonan din po ni Ate Cora Biernes, at siyempre ang ating pong tagapagtaguyod, Attorney Mike Bordeos. Good morning, Kuyang Mike! At siyempre sa ating Studio 3, bulwagan ng balitaan ni Bizayang Tisoy. Siyempre si Kuyang Wayne Espino Lausong. Anyway mga kababayan, tuloy-tuloy na po ang ating paglalahad ng ating mga mahalagang mga balita. Siyempre sa lahat po ng ating mga Kasado Patroller ay talagang sabik na upang sila ay muling makapagatid ng mahalagang mga balita. Siyempre ang ating pong Kasado Patroller na naririto sa National Capital Region, Kuyang Don Robert Romero. At siyempre sa area po ng Calabarzon, si Kuyang Dan Torbeles sa lalawigan ng Rizal. Yan. Sa ating pong area po ng lalawigan ng Cavite, Kuyang Landuluto, si Double L po. At siyempre ang ating pong Kasado Patroller na nasa area naman po ng Quezon City, Kuyang John Santusidad. At yun naman pong nasa lugar po ng Kamindanawan, no? Si Kuyang Francimar Butlay. Yan, magandang umaga po sa inyong lahat. At siyempre sa ating pa po rin pong mga korespondent na nasa iba't ibang area na naghahatid at nagpapadala ng kanilang mga balita at impormasyon. Magandang morning po sa inyong lahat at sumainyo ang mapayapang araw ngayong araw ng Martes. Narito ang ating mga pangunahing mga balita. Matagal lang sumuko ang pasaporte ni Teodoro sa Maltese inalikuran ayon sa DND. Round 1. Lady, go! Sinabi ng Department of National Defense nitong Lunes na isinuko ng Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang kanyang Maltese passport bago ang paghahain ng kanyang kandidatura para sa 2022 elections. Ang umano'y umiiral na pasaporte ng Maltese ni Secretary Gilberto Teodoro Jr. ay isinuko sa tinalakuran bago ang paghahain ng kanyang sertipiko ng kandidatura noong 2021 para sa halalan ng 2022. Sinabi ng tagapagsalita ng DND na si Assistant Secretary Arsenio Andolong sa isang pahayag. Ito ay kasunod ng isang ulat na nagsasabing si Teodoro ay inisyo ng isang pasaporte ng Maltese noong Disyembre 22, 2016 na may bisa sa loob ng 10 taon. Ang pagkakaroon nito ay isiniwalat ng Bureau of Immigration at COMELEC bago ang halalan ng 2022, gayon din sa Committee on Appointments bago ang kanilang konfirmasyon ng kanyang appointments bilang kalihim ng depensa dagdag ni Andolong. Ang motibo ng chismis na ito ay malinaw at alam ni Secretary Teodoro ang tiyempo ng artikulo na nagdaragdag sa motibo na ito. Sa ilalim naman ng batas ng Pilipinas at ng saligang batas, ipinagbawal ng dual citizens sa mga opisyal ng pamahalaan lalo na sa mga namumuno sa mga posisyon sa antas ng gabinete. Si Teodoro ay tinalaga bilang hepe ng DND ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong Hunyo 2023 at hinawakan niya ang parehong posisyon mula Agosto 2007 hanggang Nobyembre 2009 sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Alas 7:36 ng umaga. Ito ay hatid ng TBS RMM News, Radyo na Dyaryo pa. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. At syempre, good morning po to 116 million Filipinos at sa 9.5 million na mga tambay, but not the less to my Comrade Eden Suarez Santos of Net25. Sorry PCO, hindi papalitan ng Net25 si Madam Santos sa Malacanang. Sa Malacanang bet. Kaya talaga ko yan nga talaga ay isang
Isang mahalagang mensahe po mula sa ating Kasado Patrol 20, si Kuyang Don Robert. Tuloy-tuloy lamang mga kababayan ng ating balitaan. Round 1. Ready, go! Piat sa Army Chief na nanawagan para sa karagdagang regular security collab sa Indo-Pacific. Round 1. Ready, go! Nananawagan si Philippine Army Chief Lieutenant General Roy Galido para sa mas malakas na kooperasyon sa seguridad sa reyon sa Indo-Pacific region at binigyan din ng mahalagang papel na ginagampanan nito sa pagpapalakas ng kooperasyon sa depensa. Ang mga pagsisikap na ito ay maglalaro ng isang mahalagang papel na nagpapalakas ng relasyon sa pagtatanggol sa pagpapabuti ng kooperasyon sa pagitan ng mga kaalyado at kasusyo sa puwersa sa lupa sa mas malawak na Indo-Pacific region. Sinabi pa rin ni Galido sa isang payag noong Lunes. Ginawa ng hepe ng Army na ang panawagan habang kinatawan niya si Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Brawner Jr. sa opening ceremony ng 3 linggong exercise Talisman Sabre sa Sydney, Australia noong katapusan ng linggo. Binigyan din ni Galido ang pangako ng Philippine Army na palakasin ang interoperability ng mga puwersang panlupa sa buong region sa pamagitan ng pagtaas ng pakikilahok sa multilateral o bilateral na pagsasanay. Habang nasa Australia, dumalo rin si Galido sa pulong ng mga leader ng Army mula sa mga miyembro ng CURE-4. Nagkaroon din siya ng bilateral sa dialogo kasama ang kanyang mga katapat sa Australian Lieutenant General Simon Estward at Alemanya Lieutenant General Alphonse Mais. Ginawaran din si Galido ng Japan Ground and Self-Defense Force Cooperation Medal na GSGSDF Chief at Staff General Morishita Yasuroinure sa isang hiwalay na pulong. Intercontinental Sydney, kinilala ng parangal ang mga kontribusyon ni Galido na makabuluhang nagpapasulong sa kooperasyon sa pagtatanggol sa pagitan ng Philippine Army at GSSPDF at pinalakas ang estratekong pagkikipagtulungan sa pagitan ng dalawang bansa. Partikular na binigyan din ng award citation ang proactive na pagkikilahok ni Galido sa mataas na antas ng multilateral defense dialogos tulad ng Indo-Pacific Army Chiefs Conference Land Forces Summit at Land Force Pacific Symposium. Binigyan din ito ang kanyang patuloy na pangako sa pagtataguyod sa multilateral na pagkikipagtulungan sa pagitan ng mga bansang CURE-4 sa pamagitan ng Land Forces Dialogue at mga kaugnay ng inisyatibo. Binigyan din ng parangal ang pamumuno ni Galido sa Philippine Army at ang pakikilahok nito sa mga pangunahing bilateral at multilateral na pagsasanay militar tulad ng balikatan sa Laknib at Yamasakura. Ang tagumpay na ito ay partikular na sa mahalaga sa koneksyon o konteksto ng pagpapatupad ng Japan-Philippines Reciprocal Access Agreement. Ang inyong uwaran, serbisyo at hindi natitinag na dedikasyon ay lubos na pinahusay ang posisyon ng seguridad ng Japan at arkitektura ng pagpipigil sa loob ng tretro ng Indo-Pacific ayon sa CP na iniharap ni Yasunori. Sinabi naman ni Galido na ang parangal ay hindi lamang simbolo ng pagkakaibigan sa pagitan ng Pilipinas at Japan, kundi sumasalamin din sa patatag na partnership at kamaradires na nabuo sa pamagitan ng paggalang sa isa't isa, kooperasyon at ibinahaging layunin. Apat-aput isang minuto makalipas ang 7 ng umaga. Ito ay atid ng balitang kasado ang payagang balansi at totoo. National Newspaper. Samantala mga kasado patroller, mula dyan sa lugar ng Gingoog City, Misamis Oriental, o yung Francio Marbutlay, standby report.
Ganon din ang ating Kasado Patroller dito sa Metro Manila, Kuyang Don Robert Ramero. Likewise kay Kuyang Lando Luto, Kasado Patrol 25, standby report. Ganon din kay Kuyang John Santusidad ng Quezon City, standby report. 42 minuto makalipas ang ganap na ikapito ng umaga. Tuloy-tuloy lamang mga kababayan ng ating balitaan. Round 1. Ready, go! Samantala, nagdiriwang ng anibersaryo ng paghahari ng PCA sa pamagitan ng sabay-sabay na flag racing rights. Round 1. Ready, Nagsagawa ng sabay-sabay na flag racing ceremony ang lahat ng unit militar ng Pilipinas sa buong bansa bilang pagunita sa ikasyam na anibersaryo ng 2016 arbitrar rolling on the West Philippine Sea. Ang sentral sa seremonya ay ginanap sa Camp Aguinaldo sa Quezon City at pinangunahan ni Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Browner Jr. Ang makasaysayang desisyon ay nilabas ng Permanent Court at Arbitration noong 2016 ay minarkahan ng ikasyam na anibersaryo nito noong Hulyo 12, 2025. Sa isang payag, sinabi naman ng AFP na binigyang din ng sabay-sabay na seremonya ng pagtataas ng watawat ang kahalagaan ng kasaysayan, desisyon sa pagigiit ng mga karapatan ng bansa sa soberanya at pagtataguyod ng international na batas. Ang sabay-sabay na seremonya ay sinagawa sa mga kampo at base ng AFP sa buong bansa na sumasagisag sa pagkakaisa at determinasyon sa pangangalaga sa soberanya ng bansa, partikular na sa West Philippine Sea. Sabi nito, sinabi rin ng AFP na ang pagdiriwang nito sa anibersaryo ng desisyon ay nagbibigay diin sa papel nito sa pagtatanggol sa integridad ng teritoryo ng bansa at pagtataguyod ng kapayapaan sa katatagan ng riyon sa pamamagitan ng isang pangdaigdigang kaayusan sa nakabatay sa mga patakaran. Nauna nang sinabi ni Browner na mananatiling nakatuon ng AFP sa pagtatanggol at pangangalaga sa interes ng Pilipinas sa West Philippine Sea na inilarawan niya bilang isang lifeline at isang mahalagang daanan ng tubig na nagpapakain sa libu-libong Pilipino. Binasura ng desisyon ang PCA bilang illegal na tinatawag na naindas line ng China sa Vital Sea Lane. Ang indivisible demarcation sa mula noon sa lumalawak na isang 10 dasline ay sumasaklaw at naglalagay ng territorial at pag-angkin sa isang malalaking bahagi ng South China Sea, kabilang ng eksklusibong economic zone ng Pilipinas sa West Philippine Sea. 45 minuto makaraan ng ikapito ng umaga. Ito'y hatid ng TBS RMN News, Radyo na Dyaryo pa. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. At syempre, belated 73rd birthday sa aming kapatid na si Ma'am Nanay Emma Luto Tulin, a retired teacher from Las Navas Town, Northern Samar noong Hulyo, Agis, araw ng Huwebes. Ang pagbati po ay mula sa pamilya. Siyempre, mula po sa pamilya at mga apo. Jenna, May, Ginalyn, Atty. Emmalyn, at Senad Dr. Jude, Police Corporal Erickson, at siyempre ang aking paboritong pamangkin, Architect Tata. Pagbati rin mula kay Double L, Kuya Lando Luto ng RMM News, Balitang Kasado. Happy birthday sa nakaraang pagdiriwang ng 73 taon ni Nanay Ma'am Nanay Emma Luto Tulin, retired teacher ng from Las Navas Town. At siyempre, sa lahat po ng ating mga kababayan, sa lahat ng ating mga Kasado Patroller na naka-standby sa iba't ibang area ng ating kapuluan. Siyempre, dito po sa atin sa Metro Manila,
sa atin dyan sa area ng Kamindanawan, Kabisayahan, at syempre ganoon din po sa iba't ibang dako ng mundo sa ating mga korespondento na sabi nga'y patuloy na nakasubaybay sa ating palatuntunan ng gabay at patnubay dito sa KBS RMM News, Radyo Najaryo. At syempre, bigyan po natin ang daan ng sunod-sunod na pag-uulat ng ating mga kasado patroller na naririyan sa iba't ibang area dito sa ating kapuluan, partikular na po dyan sa area ng Calabarzon, Kamindanawan, at syempre sa Mega Manila. At syempre, unahin po muna natin ang pag-uulat ng ating Kasado Patrol dito sa National Capital Region. Alright, Kuyang Don Robert Ramero, standby report. Kasado Patrol Report. Alright, may pagbabalita ang ating Kasado Patrol 20 mula naman po dyan sa area at lugar ng Metro Manila. Yan, National Capital Region. Ang balita ay magmumula kay Kuyang Don Robert Ramero. Alright, Kuyang Don, standby report. Kuyang Don, 1, 2. Ay, medyo ang signal ang kinarorona ni Kuyang Don Robert ay medyo may kaunting diferensya, kaya pakisuyo na lang, Kuyang Don Robert. Siyempre, nasa linya rin po ang ating Kasado Patrol 25 mula naman po dyan sa area at lugar ng Cavite. Diyan sa Calabarzon area. Alright, Double L standby report. Kasado Patrol Report. May pagbabalita ang ating Kasado Patrol 25 mula po dyan sa area ng Cavite. Ito po ay may kinalaman. Yan, Special Action and Intelligence Committee for Transportation and Enforcer. Patay sa pamaril sa General Trias, Cavite. Ang detalye po ay magmumula sa ating Kasado Patrol 25. Magmumula kay Double L. Alright, Kuya Lando Luto. Good morning. Sige, ipotok mo na yan. Good morning, Kuya Lando. Alright, nawala. Okay, balikan natin. Balikan ko yung ating paki-check ng linya ni Kuya Lando. Ganap na alas 7:51 ng umaga. Ito ay atid ng balitang Kasado ang payagang balansi at totoo National Newspaper. Alright, nasa linya si Kuya Lando. Alright, Kuya Lando, good morning. Yes, good morning Kuya Arnold. Isang makagang maulan dito sa bahagi ng Calabarzon, particular dito sa aking kinalalagyan, sa aking area of responsibility, ang Cavite, Kuya Arnold. Kagabi pa ito umulan hanggang sa mga oras na ito, Kuya Arnold. At ito'y wala naman naging suspension sa pasok ng mga ating mga estudyante dito sa
lalawigan ng Cavite. Samantala Kuya Arnold, itong aking balita ay nakakalungkot din ito. Dahil ito ay patay nga ang isang membro ng Special Actions and Intelligence Committee for Transportations Enforcer or SITE. Matapos ito ay Kuya Arnold na pagbabarilin sa kanyang bahay sa barangay Pasong Kawayan 2 sa General Trias City dito sa Cavite. Nitong araw ng Sabado, Hulyo 12. Ang site o enforcer nito ay nasa ilalim ng Department of Transportation ay nagpapatupad ng mga batas trapiko, particular sa age of busway at mga lituntunin sa road safety. Sa kwento ng kapitbahay ng biktimang si Herben Cabanban, ang membro ng site enforcer, pasado alas 2 ng madaling araw, nang marinig niya ang dalawang magkasunod na putok. Ayon kay Mark Louis Agustin, ang barangay tanod ng barangay Pasong Kawayan 2, 4 na oras bago ito natagpuan na mga kapitbahay ang walang malay na biktima nasa kotson habang nakatakip ito ng isang unan sa mukha at may tama ng bala Kuya Arnold sa mata at sa ulo. Anya, mag-isang naninirahan umano ang biktima sa kanyang bahay at dagdag pa ni Agustin na usap-usapan sa lugar nila na may nakalitan umano ang biktima. Kanila ay nagdulot ng takot at pangamba sa kanilang seguridad ang insidenteng itong nangyari. Ngunit tiniyak naman ng barangay na masa paigtingin pa nila ang presensya ng mga tanod sa lugar. Nitong araw ng Sabado, naglabas ng pahayag din ang si Transportation Secretary Vince Dizon na nakipag-ugnayan naman sila sa Philippine National PNP at National Bureau of Investigation NBI para sa mabigyan ng hustisya ang biktima. Anya ang direktiba ng mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. para tiyaking managot ang nasa likod ng krimen na ito. At pinag-utos nga rin ni Pangulong Marcos Jr. ang mabilisang pagresolba ng krimen sa paumatay sa site enforcer na si Herben Cabanban. At Kuya Arnold, babating ko lang aking kapatid. Okay, go ahead, Kuya Lando. Noong nakarang araw ng Huwebes, ay pansamantalang wala tayong naging broadcast. At ito ay may pagkakataon tayo ngayon, araw ng Martes, ay babatiin ko ang aking 73rd birthday ng aking panganay na kapatid na si Ma'am Manay Ima Lutotulen. Ito ay retired teacher ito from Las Navas sa Arnold, isa kong kapatid na matanda sa amin. At ay nagdiriwang ito ng Hulyo 10, araw ito ng Huwebes. At pagbabati mula sa kanyang pamilya, Gina May, Lynn at Attorney Imalin. At sina Dr. Jude at Police Corporal Erickson. At siyempre, ang architect namin at paborito ko ito kay Arnold na pamangkin na si Tata. Kaya isang itong arkitekto. At pagbati ito ng inyong lingkod, Double L, Kuya Laduluto. At ng RNM, Balitang Kasado. Mula pa rin dito sa lalawigan ng Cavite, Patrol 25. Ako si Double L, Kuya Laduluto. Nag-uulat para na KBS RNM News. Radyo na, dyaryo pa. Maraming salamat, Dr. Arnold. Alright, maraming salamat sa pagulat ng ating Kasado Patrol 25. Mula pa rin dyan sa area at lugar ng Cavite. Kuya Lando Luto. Thank you, Kuya Lando. 56 na minuto makalipas ang 7 ng umaga. Ito ay atid ng Balitang Kasado, ang payagang balansi at totoo. National Newspaper. At syempre mga kababayan, isunod po naman natin ang pagbabalita ng ating Kasado Patrol na nasa area naman po at lugar ng Quezon City. Naririyan si Kuyang John Santosidad upang iatid ang mahalagang balita.
Ito po mga kababayan ay may kinalaman sa isang lalaki arestado sa bypass operation kaninang madaling araw dyan sa Quezon City. At syempre, ang detalye po niyan ay manggagaling sa ating Kalsado Patrol. 40. Yan. Alright, Kuyang June, standby report. Kalsado Patrol report. Alright, Kuyang John Santusidad, standby. Isang lalaki arestado sa bypass operation kaninang madaling araw dyan sa Quezon City. Ang detalye ay manggagaling kay Kalsado Patrol 40, Kuyang John Santusidad. Good morning. Yes, good morning. Kasama ko yung ganun din ang ating station manager, Alan Borjos. Isang lalaki arestado ng ikinasang bypass operation kanina ng madaling araw ng mga Drug Enforcement Unit. Station 13, Payatas, Bagong Silangan, Quezon City. Nakilala ang suspect na si Victorino Padro alias Jimmy, 55 anyos, taga-barangay Payatas, Quezon City. At dati na nakulong dahil sangkot umano sa druga. Na-recover ng mga operatiba mula sa suspek 7 piraso plastic na hinalaang sabo, isang cellphone, isang coin purse at 200 pesos bilang bypass money. Nangyari ang nasabing bypass operation sa area ng Bulacan Street, Payatas, Quezon City kanina ng madaling araw, July 15, 2025. Mandatory witness, Barangay Kagawad Obis Arca. Barangay Opisyal o Barangay Payatas, Quezon City. Ang suspect naharap na sa kasong paglabag Section 5 at Section 11, Article 2 at AOE 9165. Sa ngayon, nakapit na ang suspect sa Station 13, Payatas, Bagong Silangan, Quezon City. Mula rito sa Quezon City, ako si John Santusidad, Kalsado Patrol 40, nag-uulat sa CBSRA News, Daryo na TV pa. Balik sa iyo, Kuya Arnold. Alright, maraming salamat sa pagulat ng ating Kalsado Patrol 40 mula dyan sa Quezon City. Kuyang John Santusidad. Thank you, Kuyang John. Alright mga kababayan, tunguin at balikan po natin si Kuyang Don Robert Ramero. Kalsado Patrol 20 mula naman dyan sa area at lugar ng National Capital Region. Alright, Kuyang Don Robert, standby report. Kalsado Patrol report. Alright mga kababayan, nasa linya. Wala uli sa linya. Alright, good morning kay Kuyang Ray Reyes. Yan, good morning. Kuyang Ray Reyes ng Teresa Rizal. Mapagpalang umaga sa iyo dyan at sa lahat ng ating mga kasamahan diyan sa area at lugar ng ating mga kababayan dyan. Kaya mapagpalang umaga po sa inyong lahat dyan. Anyway, puntahan po naman natin ang pag-uulat ng ating Kalsado Patrol dyan sa area at lugar po ng Gingoog City. Naririyan si Kuyang Francimar Butlay sa area at lugar ng Mindanao, dyan po sa area ng Gingoog City. Yan, Misamis Oriental. Alright, Kuyang Francimar Butlay, standby report. Kalsado Patrol report. May pagulat ang ating Kalsado Patrol 60 mula dyan sa area ng Misamis Oriental, dyan sa Gingoog City. Si Kuyang Francimar Butlay. Alright, Kuyang Francimar Butlay. Ito po ay may kinalaman mga kababayan regarding okol po dito.
sa alias Bugo arestado sa ikinasang drug by bus operation dyan sa Sidet, Gingoog. Ang detalye ay manggagaling kay Kuyang Francimar Butlay. Alright, Kuyang Francimar, good morning! Good morning, Kuya Arnold, at sa lahat ang taga-subaybay. Salamat po naman kay Arnold dito sa hindi walang ulan dito. Kahapon po kay Arnold, may kwan dito sa Saturday ng Hingog, 65 Saturday po naman sa kahapon nagsimula kay Arnold. Arestado ang isang laki atol sa ikasang drug bypass operation sa mga sako City Drug Enforcement Team Silip sa Hingog City PNP sa Pangulo ni Police Dennis de los Santos Colonel. Alas 3 ng 15 ng hapon noong Sabado ng Zone 9 Barangay 19 dito sa siyudad. Nakilala ang nahuli nga si Tulito Balmuria alias Pugo, 26 anyos, residente sa Sonto Barangay 19 sa nasangkit na siyudad na sa Barangay 19. Nabilihan si Pugo ng isang sachet ng merong shabu na may nagkantidad ng 500 pesos nakita sa nahuli at nakuha sa kanyang posisyon 6 na sachet na pang dahon ng marijuana. Mula dito sa lugar sa City, Misamis Oriental, Mindanao, kinaroonan mo. Ako si Kuya Francis Tarslay, Kasado Patrol 60, nag-uulat sa KBS Arimen News, Diaryo na TV pa. Alright! Maraming salamat sa pag-uulat ng ating Kasado Patrol 60 mula sa Gingoog City. Kuyang Francimar Butlay. Thank you, Kuyang Francimar. Ito inihatid na ang oras ay 4 na minuto makalipas ang 8 ng umaga. Ito ihatid ng balitang Kasado ang payagang balansi at totoo National Newspaper. Tuloy-tuloy lamang mga kababayan ng ating pagbabalita. At syempre sa lahat ng ating mga taga-subaybay, magandang umaga po sa inyong lahat. Syempre tayo po ay isang buong linggong hindi tayo nagkita-kita sa ere. Kaya tuloy-tuloy lamang pong muli ang ating pagsasayang papawid at tayo po ay magsama-sama mga minamahal kong mga kababayan upang tayo ay maghatiran ng mga mahalagang mga balita at impormasyon na nagaganap sa iba't ibang dakot area ng ating bansang Pilipinas. Alright, puntahan po naman natin ang pagulat ng ating Kasado Patrol. Kasado Patrol 20 mula naman po dyan sa area at lugar ng National Capital Region. Yan, nandiyan po si Kuyang Don Robert. Yan. Alright, Kuyang Don Robert Romero, standby report. Kasado Patrol 20 mula naman Kasado Patrol report. Ito po mga kababayan, ang balita ng ating Kasado Patrol mula po dyan sa lugar ng National Capital Region ni Kuyang Don Robert Ramero. Ito po mga kababayan ay may kinalaman. Yan. May kinalaman saan? Yan. Alright, ito po ay may kinalaman mga kababayan tungkol po dito sa taas singil sa Terminal P na sinulong ng Batangas Port Authority, mariing tinutulan ng mga opisyal na lalawigan ng Romblon. Ang detalye ay magmumula kay Kuyang Don Robert Romero. Alright, Kuyang Don, good morning!
Yes, good morning Kuyang Arnold, mga kaibigan at maging sa ating mga taga-subaybay, mariing pinutulan ng pamalang pandalawigan ng Romblon ang petisyon ng Asian Terminal Incorporated sa Batangas na itaas ng passenger terminal fee sa Batangas Port maging sa mga pantalan sa Romblon na abot sa 100 piso kada pasahero. Ayon kay Romblon Governor Trina Fabic, ang taasingil na ito ay hindi makatao at magdudulot lamang ng matinding pasanin ng mga ordinaryong mamamayan. Binubuo ng 17 bayan ang lalawigan at napakahalaga ang Port o Batangas bilang pangunahing daanan para sa negosyo, edukasyon, medical services at ugnayang pampamilya. Git ng gobernadura, hindi papayag ang mga opisyal ng lalawigan na dagdagan ng pasanin ang mga Romblomanon at ipaglalaban ang kanilang mga karapatan. Mula sa National Capital Region, Patrol 20, Don Robert Ramiro nag-uulat para sa KBS RMM News, Jarina TV pa. Alright, maraming salamat sa pagulat ng ating Kalsado Patrol 20. Mula pa rin po dito sa National Capital Region, Kuyang Don Robert Ramiro. Kuyang, thank you. Samantala, 8 minuto makalipas ang 8:08 ng umaga. Ito ay atid ng Balitang Kalsado, ang pahayagang balansi at totoo, National Newspaper. Tuloy-tuloy lamang mga kababayan ng ating balitan, mas mabilis na paglilipat ng mga item na natagpuan sa Taal Lake iniutos para sa forensic examination. Round 1. Ready, go! Samantala'y natasan ni Philippine National Police Chief General Nicolas Torre III ang PNP Crime Laboratory sa Calabarzon na pabilisin ang paglilipat ng mga nakuha mula sa Taal Lake patungong Camp Aguinaldo para sa forensic examination. Ginawa pa rin ni Torre ang direkteba na ito upang matukoy kung ang mga gamit sa loob ng 5 sako na natatagpuan ng Philippine Coast Guard divers mula sa lake bed ng Taal Lake ay mga buto ng mga nawawalang sabongero. May mga buto ng mga nawawalang sabongero, may mga remains na dumarating sa forensic group, may mga remains na transport galing sa Batangas ang para sa mas mabilis na pagkakaroon ng mabilis na transport galing Batangas para sa mas mabilis. Pinamunuan na namin ang crime lab ng Region 4A at saka yung Batangas upang isulong ang lugar ng operasyon para sa mabilis na transport at pagproseso. Ito ang recover ng mga scuba divers natin, sinabi ni Torre sa isang press conference na ginanap sa Camp Crami. Tagapagsalita ng PNP na si Brigadier ayon kay General Jean Pardo na nakakuha na sila ng DNA na samples mula sa 12 kamag-anak na mga nawawalang sabongero at kung ang mga sample na ito ay tumutugma sa kanilang mga natuklasan, mapatunayan nito na patay na ang mga mahilig na cockfighters. Kaya hinihintay na lang natin ang official na resulta na inilabas ng forensic group nung may mag-match o magmamatch possible human remains na nakuha natin doon sa 3 na hanggang 4 na araw na nag-retrieve ng possible remains dyan sa paligid ng Taal Lake. Sabi pa rin ni Pardo sa press briefing, well, kung mayroong isang positibong tugma, ito ang magiging pinakamalaking pag-unlad ng kasong ito, breakthrough po yan, because this will prove our earlier assumptions na talagang pinatay na talaga
itong 34 na missing sabongeros. Nagpatuloy ang retrieval operations ng Philippine Coast Guard noong Lunes at sa pagkakataong ito gagamit ang mga divers ng remotely operated vehicle. Nagsimula ang search operation noong Huwebes. Noong nakaraang linggo na nagbunga ng hindi bababa sa 5 sako. Kabilang na ang isa sa naglalaman ng mga pinag-iinalaang nasunog na katawan ng tao. Natagpuan ng mga divers ang mga gamit mula sa Lake Bid, mga 10 metro mula sa dam, palampasigan ng barangay Balakilong sa Laurel, Batangas. Nagsagawa ng search operation ang Philippine Coast Guard matapos sabihin ng isa sa mga suspect na si Julie Patidungan alias Tutoy na gumamit sila ng tie wires para i-strangle umano ang mga biktima bago itapon ang kanilang mga bangkay sa lawa. Samantala, ikinatuwa rin na rin ni Torre ang desisyon ni Patidungan na maghain ng complaint affidavit sa National kaso ng missing sabongero. Well, yun ang pinakabagong schedule na lubos naming sinusuportahan siya dahil kailangan namin ang kanyang pagpapatibay upang simulan ang pag-ikot ng bula sa administrasyong bahagi ng kasong ito laban sa kasangkot ng pulisya, sabi ni Torre. Alas 8:13 ng umaga, ito'y atid ng Balitang Kasado, ang payagang balansi at totoo, National Newspaper. Samantala, nagbabalik ang ating Kasado Patrol 25 mula pa rin dyan sa area at lugar ng Cavite. Naririyan pa rin si Kuya Lando Luto upang magatid ng malagang balita sa kanyang pagbabalik. Alright, Kuya Lando, stand by, report. Report. Ito po mga kababayan ay may kinalaman naman po sa pagbabalik ng ating Kasado Patroller mula po dyan sa area at lugar ng Cavite. Ito po ay ang kanyang iuulat ay Net 25 sa Malacanang Press Corps, pinapatanggal ng Presidential Communication Office. Ang lahat ng iyan sa buong detalye ni Kasado Patrol 25 mula kay Kuya Lando Luto. Alright, Kuya Lando, good morning muli sa iyong pagbabalik. Yes, maraming salamat Kuya Arnold. Ito nga ang reporter ng Net 25 sa Malacanang Press Corps Beach. Ito nga pinapatanggal ng Presidential Communication Office or PCO. Ito nga nagpadala ng liham ang PCO or Presidential Communication Office sa tanggapan ng Net 25 upang hilingin na tanggalin sa Malacanang Beach ang reporter na si Ida Eden Santos ng Net 25. Dinalahan nito Kuya Arnold umano ng PCO sa iliham ang anilay paglabag umano sa coverage protocol ni Ginang Santos. Nang lapitan nito si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa isang event yan sa Tarlac, Kamakalan lamang. Ayon sa ilang talagang mamahayag na palasyo ay hindi mabigat ang dahilan ang paglabag sa isang coverage protocol para alisin ang isang reporter maliban lang kung siya ay pinag-iinitan lamang ng mga opisyal. Ilang beses nag-trending Kuya Arnold sa isang social media platform ang palitan ng mga tanong at sagot ni Santos at pala sa Press Officer Claire Castro sa mga press briefing sa palasyo ng Malacanang
At umalma nga ito kay Arnold, ang network line sa hirit ng Presidential Communication Office na ito, na bilang tugon at matatanda natin kay Arnold na pag-upo ng grupo ni Acting Press Secretary Gires ay pinagawalan na nila. Ito, tumungtong sa Malacanang ang Pangulo ng Malacanang Police Corps na si Ginang Chunayo. Sa ngayon kay Arnold, nagpatupad na ng panibagong accreditation policy ang Presidential Communication Office para sa mga mamamahayag na itatalaga ng mga media company sa Malacanang Palace na bagay na pinalaga naman ng Malacanang Press Corps at mga membro nito. Mula pa rin dito sa Calabarzon area, Cavite, Patrol 25. Ako si Dobulel, Kuya Landuluto. Nag-uulat para sa TV sa News. Daryo na, TV pa. Maraming salamat, Kuya Ron. Alright, maraming salamat sa pagulat ng ating Kasado Patrol 25. Mula pa rin sa iyat lugar ng Cavite, Kuya Landuluto. Thank you, Kuya Lando. Samantala, tuloy-tuloy lamang mga kababayan ng ating balitaan. Round 1. Ready, go! 18 minuto makalipas ang 8 ng umaga. Mga senador sumuporta sa government crackdown sa online gambling, itinutulak ang kabuuang pagbabawal. Round 1. Ready, go! Samantala, pinuri ng mga senador ang akbang ng ilang ahensya ng gobyerno sa pagsugpo sa online gambling na nais nilang ipagbawal dahil sa negatibong implikasyon nito. Pinupuri ni Senador Sherwin Gatchalian ang Bangko Sentral ng Pilipinas na pag-iigpit ng mga patakaran sa pagbabayad para sa mga transaksyon sa online na nagsusugal na tinatawag itong isang monumental na akbang tungo sa pagprotekta sa mga Pilipino mula sa pagkagumon at pagkasira sa pananalapi. Sinabi pa rin ni Gatchalian na ang bagong inihayag na mga pangangalaga ng BSP kabilang na ang daily transaction caps, time limits at biometric verification ay nakahanay sa mga pagsisikap ng Senado na pigilan ang pag-unlad ng digital na pagsusugal, lalo na sa mga kabataan. Ang mapagpasyang aksyon ng BSP na higpitan ang mga patakaran sa pagbabayad sa online gambling ay isang napakalaking akbang tungo sa responsableng paggamit ng mga digital na serbisyo. Ang pang-araw-araw na mga limitasyon sa oras at biometric verification ay maaaring makatulong at pigilan ang nakaalarma na pagtaas ng pagkagumon sa pagsusugal lalo na sa mga kabataan. Sabi niya sa isang pahayag, isinulong ni Gatchalian ang pagpasa sa panukalang batas na naglalayong ipagbawal ang online gambling. Nang buo ang kanyang iminungkayang panukala ay naguutos din ng pagkaparehistro ng mga operator na nagsusugal sa Anti-Money Laundering Council at kasama ang mga pangangalaga sa pananalapi upang maprotektahan ang mga mamimili. Kailangan na makiisa ang lahat ng sangay ng gobyerno para sugpuin ang salot ng online gambling. At government must unite to stamp out of this scourge of online gambling. He added, ipinahayag din ni Senador Pia Cayetano ang malakas na suporta sa pagsugpo ng gobyerno. Pinuri ang Department of Information and Communication Technology sa pag-utos sa mga social media influencers na alisin ang content na may kaugnayan sa pagsusugal at sa pag-ugnayan sa mga digital platform upang matiyak ang pagsunod. Malugod din niyang tinanggap ang direktiba ng Philippine Amusement and Gaming Corporation na buwagin ang lahat ng billboard at talastas na may kaugnayan naman sa sugal sa buong bansa na tinatawag itong isang
kinakailangang hakbang upang mabawasan ang agresibong marketing na nakatuon sa mga kabataan. Ng mga aksyong ito ay nagpapadala ng tamang hudyat na ang pagtataguyod ng pagsusugal ay hindi katanggap-tanggap, lalo na sa kapag target nito ang ating mga pinakamahina at sektor, sabi ni Cayetano sa isa pang pahayag. Inilarawan niya na ang online na pagsusugal bilang isang tahimik na epidemya na nagbabala na ang ugali ay tahimik na tumagos sa mga sambayanan, silid-aralan at lugar ng trabaho. Ang mga mag-aaral ay nagsusugal ng kanilang mga allowance. Ang mga empleyado ay tumataya sa oras ng trabaho. At ang mga magulang na iwan upang harapin ang kahihinatnan, nasira, tiwala at pagkagumon at pagtaas ng utang. Dagdag niya, nagain din si Cayetano ng Ban on Online Gambling Act na naglalayong ipagbabawal ang lahat ng uri ng online gambling, limitahan ang promotion nito sa social media, harangan ang mga transaksyon sa pagsusugal sa pamagitan ng e-wallets. Kasama rin ang panukalang batas ng mga probasyon para sa pampublikong edukasyon sa mga panganib na nagsusugal. 23 minuto makalipas ang 8:00 ng umaga. Ito ay atid ng TBS RMM News, Radyo na Dyaryo pa. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. Ito pa rin ang inyong abang lingkod sa ikalawang bahagi ng ating pagtatanghal dito sa ating palatuntunang gabay at patnubay. Ang inyong Kuyang Arnold Acebeda Namuco. Samantala, PNP at AKG na aresto ang 12 suspek sa kidnapping, kabilang ang 6 na Chinese nationals. Round 1. Lady, go! Inaresto ng mga operatiba ng Philippine National Police Kidnapping Group ang 12 suspek, kabilang ang 6 na Chinese national sa pagdukot sa isang Chinese nitong national noong Hunyo 1 sa Parañaque City. Sa isang press briefing nitong Lunes, sinabi ni Philippine National Police Chief General Nicolas Torre III na dinukot ang dayuhan sa pagkukunwari ng isang transaksyon na sa sasakyan. Batay sa aming pagsisiyasat, naging malinaw na ang pagkidnap ay binalak at isinagawa ng isang grupo na binubuo ng mga dayuhan at lokal na individual, sabi ni Torre. Ang biktima na tumutulong sa isang kamag-anak na umano'y pagbibenta ng kotse ay nakipagkita sa mga individual na naging bahagi ng operasyon ng kidnapping, at matapos makuha ang tiwala ng biktima ay kinuha nila ang kontrol ng sasakyan at tumingi ng malaking halaga ng pera mula sa pamilya kapalit sa pagpapalaya ng biktima. Dagdag niya, nang malaman ng PNP ang insidente mula sa mga kaanak ng biktima, naglunsad ng koordinadong pagsisikap ang PNP sa iba pang mga ahensya ng pagpapatupad ng batas na humantong sa pagsagip sa dayuhan sa safe house ng mga suspek sa Santo Tomas, Batangas noong Linggo. Lahat ng 12 suspek ay naaresto sa magkakahiwalay na follow-up operation sa mga lungsod ng Pasay, Makati at bayan ng Imus sa Cavite noong Linggo. Narecover din ng operasyon ang maraming sasakyan na ginamit ng mga suspek sa kidnapping, 1 milyong pisong cash, 2 baril, illegal na droga at uniforme ng mga pulis at security guard. Kasalukuyan naming inihanda ang mga naangkop na singil laban sa mga kasangkot na inilabas ang mga paunang bunto ng pagtatasa sa isang napaka-organisadong grupo na maaaring may ugnay din sa iba pang mga katulad na insidente sa nakaraan, sabi ni Torre. Ang AKG ay hindi kailanman papayagan ang mga kidnappers na ito na mamuno sa batas na sila ay exempted o protektado ng mga bunga ng kanilang mga illegal na aktibidad. Binati ko ang aking trabaho para sa isang mahusay na trabaho, dagdag niya. 26 na minuto makaraan ang 8:00 ng umaga. Tuloy-tuloy lamang po mga kababayan ng ating balitaan. BI naristo ang Alice Go ng Metro Manila sa NAIA. Round 1.
Ready, go! Samantala inaresto ng mga otoridad ang pinamumunuan ng Bureau of Immigration ng isang babaeng Chino na pinaniniwala nagpapasinungaling sa kanyang sarili bilang isang Pilipino. Katulad na nangyari kay dating Banban Tarlac Mayor Alice Go na nakilala rin bilang Go Huaping. Inaresto noong linggo sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 si Wang Hyujun, 43 na anyos na sinasabing gumagamit ng alias na Kasia Palma Puliket ayon sa BI sa isang news release noong Lunes. Ipinag-utos na Immigration Commissioner Joel Anthony Biado ang pagsubaybay sa mga biyahe ni Wang at pag-aristo sa kanya matapos makatanggap ang Bureau ng impormasyon mula sa National Bureau of Investigation hinggil sa kainainalang pagkakakilanlan nito na pag-alaman ng NBI Dictoculous copy cross-examination at of records na si Puliket ay may parehong fingerprint records ni Wang na nagpapatunay na sila ay talagang iisang tao. Dumating siya sakay ng AirAsia flight papuntang Maynila mula Kuala Lumpur at agad na inaresto ng mga opisyal ng Bureau of Immigration, Border Control and Intelligence Unit. Agad na nabook ang dayuhan at inilagay sa pasilidad ng BI Warden habang iniintay ang deportation proceedings. Nakatanggap ang Bureau ng impormasyon tungkol sa kanyang pagkakasangkot sa mga negosyo na nagbibinta at namamahagi ng mga di-kuryenteng sasakyan sa Metro Manila. Lahat habang gumagamit ng isang mapapanlilang nakakuha o nakuha ng pagkakakilanlan ng Pilipino. Sinasabing mayroon siyang Philippine passport at birth certificate na nakuha sa pamagitan ng late registration sa kabila ng pagiging Chinese national na may hawak na investor's visa. Mahigpit na nagtutulungan ang BI at NBI na humantong sa pag-aristo sa mga pangunahing tauhan sa pagnanakaw ng pagkakakilanlan at illegal na paggamit ng mga dokumento ng Pilipinas. Sinabi ng hepe ng BI na ang pag-aristo ay alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hanapin at ipatapon ang mga dayuhang mamamayan na tahasang lumalabag sa batas sa immigration. Dalawamputsyam na minuto makalipas ang 8:08 ng umaga. Ito ay hatid ng KBS RMM News. Radyo na dyaryo pa. Samantala bumaba ang monitoring parameters ng Bulkang Taal nang tumigil ang pagyanig. Round 1. Ready, go! Ang mga parameters ng pagsubaybay tulad ng paglitaw ng lindol ng bulkan na paglabas ng sulfur dioxide ay bumaba nang tumigil ang pagyanig ng bulkan na tumatagal ng ilang araw na sa Bulkang Taal. Tumagal na 5 araw at 173 minuto ang pagyanig ng bulkan o mula alas 3:37 ng umaga ng noong Hulyo 9 hanggang alas 6:30 ng umaga ng Hulyo 11. Ayon pa rin sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, Director Teresito Baculcol nitong Lunes, batay sa aming datos, ang sulfur dioxide emission ay bumaba mula sa 1,290 tonelada noong Hulyo 9 hanggang 365 tonelada noong Hulyo 12. Sabi ni Baculcol sa Philippine News Agency sa isang panayam. Idinagdag pa niya na wala pang naitala na low frequency volcanic earthquake mula noong Hulyo 12. Ang pagyanig ng bulkan ay na-trigger ng patuloy na daloy ng magma o gas sa loob ng bulkan. Sa kabilang banda, ang lindol ng bulkan ay kadalasang nangyayari kapag ang mga bato sa loob ng bulkan ay nasira o nabasa. Sinabi ni Baculcol na posibleng nagpapatuloy ang pagyanig sa lalong madaling panahon matapos itong tumigil. Sa katunayan, nagkaroon kami ng isang pagyanig sa nakaraan na tumagal ng 70 araw. Nagkaroon ng isang pause para sa ilang oras. Pagkatapos ay pagpatuloy muli
para sa isa pang 221 na araw o 221 araw o mula Hulyo 7 ng noong taong 2021 hanggang February 14 noong taong 2022, sabi ni Bacolcol. Nilinaw din niya na kahit tumigil ang pagyanig, hindi ito nangangahulugang bababa ang mga parameter ng pagsubaybay. Samantala nasa ilalim pa na rin ng Alert Level 1 ang Bulkang Taal na nangangahulugang maaaring mangyari ang biglang pagsabog ng sigaw o phreatic o minor phreatomagmatic minor asphalt at lethal accumulation sa expulsions ng volcanic gas. Gayunman sinabi ng hepe ng PhilBox na laging may posibilidad na magkaroon ng phreatic eruption kahit na ang isang bulkan ay nasa alert 0 o normal. 32 minuto makaraan ang 8:08 ng umaga. Samantala mga kababayan, tuloy-tuloy lamang ang ating balitaan. Round 1. Ready, go! PH-aksi sa 3 Pinoy na ikinulong sa China dahil sa pinaghihinalaang espiya. Inayagan na ang Pilipinas na bisitahin ng 3 Filipino nationals na nauna ng naristo sa China dahil sa pinaghihinalaang espiya. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Maria, sinabi ni Teresa Lazaro noong Lunes. Sa isang media engagement sa Pasay City, sinabi ni Lazaro na itinuturing ng Department of Foreign Affairs ang kaso bilang isang consular issue at ang buong suporta ng gobyerno ay ibibigay sa 3. Ipinaalam sa amin ng gobyerno ng China at ito ay nasa ilalim ng jurisdiction ng konsulado ng Pilipinas sa Guangzhou at ang pag-aksi sa 3 tao ay ipinagkaloob, sabi niya. Tiniyak din ni Lazaro sa kanilang mga pamilya na nagtap na ang gobyerno ng Pilipinas at isang law firm para hawakan ang kanilang kaso. Ito ang ginawa natin hanggang ngayon para sa proteksyon ng 3 Pilipinong ito sa China. Aniya, ang 3 naristong Pinoy ay dating tatanggap ng Hainan Government Scholarship Program na itinatag sa ilalim ng Sisterhood Agreement sa pagitan ng mga lalawigan ng Hainan at Palawan. Nauna nang sinabi ng National Security Council na ang 3 ay ordinaryong mamamayang Pilipino na walang pagsasanay sa militar at mga mamamayang sumusunod sa batas ng walang kriminal na record at sinuri ng gobyerno ng China. Bago siya dumating doon, wala ng partikular na detalye na ibinigay sa post na ito hinggil sa kanilang kaso. Alas 8:35 ng umaga. Ito ay hatid ng Pasado Broadcasting Service, RMM News, Radyo na Dyaryo pa. Ito pa rin ang inyong abang lingkod, ang inyong Kuyang Arnold, Acevedo Namuko dito sa ating palatuntunang gabay at patnubay. Tuloy-tuloy lamang po ang ating balitaan. Pag-asa Reef. Nasira ang grounded Chinese ship ayon sa West Philippine Sea Task Force. Round 1. Ready, go! Nagtamo ng pinsala sa kapaligiran ng mga coral reef sa Pag-asa Rep 1 dahil sa pag-grounding ng isang barko ng China doon noong nakaraang buwan ayon sa National Task Force for the West Philippine Sea noong Lunes. Sa isang payag na nagpapahayag ng pag-aalaala sa insidente, sinabi ng NTF West Philippine Sea na ang barko ng China ay may bow number 16868 ay nananatiling nakaground sa lugar sa loob ng halos 3 oras bago ito pinamamahalang palayasin ang sarili ng walang tulong. Kalaunan ay sinamahan ito ng China Coast Guard at 2 pang barko ng China, sabi ng NTF West Philippine Sea. Habang hindi ito direktang tumakbo sa Coral Reef, ang aktibidad ng pag-aangkla ng sasakyang dagat ay nagdudulot ng malaking pinsala sa nakapalibot na lugar o ng reef. Ang Rep 1 ay matatagpuan sa 2.6 km silangan ng Pag-asa Island. Sinabi ng NTF WPS na ang insidente ay naganap noong Hunyo 7,
sa gitna ng pinaigting na aktibidad ng Chinese Maritime Militia at Chinese Coast Guard vessel sa loob ng teritoryo ng dagat ng Pag-asa Island na nagbibigay diin sa patuloy na mga alalahanin sa operasyon ng lugar. Ang pag-iingat ng ating mga komunidad sa baybayin tulad ng pinakita ng napapanahong ulat mula sa isang lokal na mangingisda ay nananatiling mahalaga na nangangalaga sa ating mga yamang dagat. Ang kanilang nabuhay na karanasan sa dagat ay sumasalamin naman hindi lamang sa mga panganib sa kapaligiran kundi pati na rin sa pangaraw-araw na banta sa kanilang kaligtasan, kabuhayan at dignidad. Sabi ng task force, kaugnay nito, sinabi ng NTF West Philippine Sea na sinusuportahan nito ang mga rekomendasyon ng Palawan Council for Sustainable Development sa RIP, rehabilitasyon at pagpapatupad ng environmental accountability. Nananatili kaming nakatuon sa pangangalaga sa West Philippine Sea sa pangangalaga sa aming mga marine ecosystem at pagtataguyod ng kapakanan ng mga komunidad na umaasa sa kanila, sabi ng task force. Alas 8:38 ng umaga. Ito ay hatid ng Kasado Broadcasting Service, RMM News. Radyo na dyaryo pa. Samantala, DOJ nagtakda ng compensation system para sa mga batang biktima ng marahas na krimen. Round 1. Ready, go! Ang Department of Social Welfare and Development at Department of Justice ay nagtatag ng referral system sa nakatulong sa mga batang biktima ng marahas na krimen na nasa ilalim ng pangalaga ng residential care facilities ng ahensya na nakatanggap ng pinansyal na kompensasyon. Ang mga batang biktima ng marahas na biktima ay kadalasang nagdadala ng mga hindi nakikitang piklat na napakahirap paggalingin. Isa sa mga paraan upang maipakita ang suporta para sa kanilang paggaling ay sa pamagitan ng pagbibigay ng pinansyal na kompensasyon sa maaaring masakop ang kanilang iba't ibang gastusin para sa paggamot, therapy, legal fees, edukasyon at pangunahing pangangailangan. Sabi pa rin ni DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumblao na isang news release noong Lunes. Kinilala ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kagyat at pangangailangan ng tuluyan ng mga batang biktima ng marahas na krimen sa kanilang pangmatagalang paggaling at paggaling. Sinabi pa rin ni Dumlao na ang bagong partnership sa pagitan ng DSWD at DOJ sa pamagitan ng Bureau of Claims nito ay bumuo sa Martes. Ito ay magiging kapakipakinabang upang simulan ang pagbawi at muling pagsasama ng mga batang biktima nakaligtas, sabi niya, sa ilalim ng Memorandum of Agreement. Tutulungan at isasanggunin ng DSWD ang mga batang biktima mula sa RCF ng ahensya sa Victim Compensation Program ng DOJ. Nilalayo ng BCP na magbigay ng isang tiyak na halaga ng pinansyal na kabayaran sa mga biktima ng marahas na krimen o panggantimpalaan sa isang tiyak na lawak ang pinsala sa buhay ng mga nagdusa mula sa paglabag sa batas at malubog o malubang kawalang katarungan. Sa kabilang banda, susuriin at ipoproseso ng DOJ book ang mga kahilingan para sa mga claim ng DSWD, gayon din ang pag-endorso ng mga kaso sa DSWD na hindi saklaw ng Republic Act 7309 o ang isang batas na lumika ng isang lupon na mga paghahabol sa ilalim ng kagawaran ng hustisya para sa mga biktima ng hindi makatarungang pagkabilanggo o pagpigil at pagbiktima ng marahas na krimen. Ang kasunduan ay sumasaklaw naman sa mga batang biktima
ng panggagahasa, pagpapahirap sa pilitan at hindi kusang loob na pagkawala, traffic and persons at online sexual abuse, exploitation, bukod sa iba pa. 42 minuto makalipas ang 8:08 ng umaga. Ito ay atid ng KBS RMM News, Radyo na Dyaryo pa. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. At syempre, binabati po natin at kinukongratulation po ang lahat ng mga nag-o-taking po kahapon. Syempre, sa tanggapan po ng ating butihing Mayor, Alan Martin De Leon, dyan po sa munisipalidad po ng Bayan ng Taytay, at naandun po at mismong saksi ang inyong abang lingkod, ang inyong Kuyang Arnold Namuco. Siyempre po sa ginanap po kahapon na o-taking ceremony ho, at sabi nga po talagang isa na po doon sa nagkaroon ng o-taking mismo kahapon ho, ganap na 10:10 ng umaga hanggang 12:00 ho. Ang haba po ng naging seremonya at batbat po ng saya at pagdiriwang ang lahat po ng mga empleyado po ng ating Taytay Municipality. Yan po isa pamumuno po ng ating butihing ama ng bayan, si Mayor Alan De Leon at si Vice Mayor GB Kabitak at lahat po ng mga sangguniang bayan ng Taytay. At syempre binabati rin po natin ang committee po ng sangguniang bayan, no? Si Konsehal Buknay, yan. At marami pa pong iba na mga konsehal na nariyan, si Konsehal GB Valera, yan. Magandang morning po sa inyong lahat, sa inyo pong butihing tanggapan dyan sa Taytay Municipality. Kaya sa lahat po ng mga nag-o-taking po kahapon, congratulations po. Kabilang na po ang Arano Homeowners Association ng Ibarra Compound, Barangay San Juan, Taytay Rizal. Magandang umaga po sa inyong lahat at congratulations po sa lahat ng mga opisyalis mula po sa Pangulo hanggang ikalawang Pangulo, sa Chairman of the Board hanggang sa Board of Directors at lahat ng incorporators ng Arano Homeowners Association ng Ibarra Compound, Barangay San Juan, Taytay Rizal. At syempre, magandang umaga rin po sa ating butihing Barangay Kapitan ng Barangay San Juan, Kapitan Russell Valera at sangguniang barangay. Yan, mapagpalang umaga po sa inyong lahat dyan. Mga minamahal po nating tagapaglingkod bilang public servant po ng ating barangay. Magandang morning po sa inyong lahat, sa lahat po ng mga empleyado po ng Barangay San Juan, Taytay Rizal. Samantala mga kababayan, tuloy-tuloy lamang ang ating balitaan. Round 1. Ready, go! Asian, pinabilis ang pag-uusap sa South China Sea Coast. Round 1. Ready, go! Ayon pa rin kay Foreign Affairs Secretary Ma, ipinamagmamadali ng Association of Southeast Asian National ang mga talakayan para tapusin ang inaabangang Code of Conduct sa South China Sea sa taong 2026. Sinabi ni Teresa Lazaro noong Lunes ang COC na ilang taon nang ginagawa ay nakatakdang magbigay ng isang hanay ng mga patakaran upang pamahala ng tensyon sa pinagtatalunan ng South China Sea. Inihayag pa rin ni Lazaro na nakatakdang magsagawa ng magkaiwalay na pag-ikot ng negosasyon sa mga sumusunod na buwan upang may taguyod ang pag-unlad na narating sa pag-uusap na ginanap sa Maynila noong nakarang Abril. Hinggil sa COC. Ito ang aming pananaw at lahat kami ay nagtutulungan upang mailabas ang Asian-China Code of Conduct na susunod na taon tulad ng pinaguutos ng mga ministrong panlabas. Sa 2023, sinabi niya sa isang media briefing sa Pasay City, inasahang maguhos ang Malaysia ng susunod na pagpupulong ng Technical Working Group sa Agosto na susundan ng isang pag-ikot
sa Singapore sa Setyembre at ang huling pagpupulong ay tinakda naman ng China. Ang lahat ng ito ay mabilis na nagpagsubaybay ngunit siyempre sa sarili nitong time frame at mga talakayan ay talagang tiningnan na tinalakay dagdag niya. Sa kasalukuyan tinatalakay ng Beijing at ng relehional na bloc ang apat na tinatawag na milestone issues o ang pinaka-controversial ng paksa na may kaugnayan sa dokumento. Kabilang na dito ang koneksyon sa pagitan ng COC at ng non-binding Declaration of Conduct na sa South China Sea kung ang pangwakas na dokumento ay legal na nagbubuklod o hindi ang hieroglyphical ng saklaw ng Cook at ng kahulugan ng mga termino tulad ng pagpigil sa sarili bukod sa iba pa. Ito ang apat na milestone issues dahil ito ang natitirang mga issue kaugnay ng binyo at impormasyon na ibinigay ko na tatalakayin ng mga ito kaya umuusad ito, sabi ni Lazaro. Noong 2026 sinabi ng nangungunang diplomat ng Pilipinas na ang pagkakapangulo ng ASEAN na Pilipinas ay magtutuon sa tatlong cross-cutting na isyu: ang kapayapaan ng seguridad, kooperasyon pandagat at pagbabago ng klima. 48 minuto makalipas ang 8:00 ng umaga. Alright, magandang umaga kay Enrico Barshi or kay Kuyang Ray Reyes. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat. At syempre sa lahat po ng ating pong mga kababayan po diyan sa buong lalawigan ng Rizal. Syempre sa Mega Manila at sa lugar po ng Calabarzon area at Mimaropa. Siyempre, magandang morning po sa inyong lahat. Tuloy-tuloy lamang mga kababayan ng ating balitaan. Round 1. Ready, go! Samantala, DOJ tinitingnan ang posibleng links na nawawalang sabongero pagkamatay sa giyera sa droga. Round 1. Ready, go! Sinabi pa rin ni Justice Secretary Sos Crispin Remulla nitong Lunes na tinitingnan ng investigador ang posibleng kaugnayan ng mga individual na umano'y nasa likod ng kaso ng nawawalang sabongeros at extrajudicial killings sa giyera kontra droga ng kanilang administrasyon. Sa palagay ko na ang mga pagkamatay ay maaaring mag-intersect ng higit pa sa mga death squad ng mga taong nagsasagawa ng kontraktual na pagpatay ay maaaring makatagpo kahit papaano sa giyera laban sa droga sa isabong. Pareho may mga taong involved sa pagpatay ng tao sa drug war at sa isabong. Iyon ang malayo na maaari nating subaybayan ngayon, ngunit kailangan nating magtatag na mas malinaw na mga link sa bawat isa, sabi ni Remulla. Sa isang panayam sa media, dahil dito sinabi pa rin ni Remulla na inaasahan nilang tatagal ang patuloy na paghahanap ng sa Taal Lake sa Batangas City. Hinahanap na mga technical divers mula sa Philippine Coast Guard nitong Huwebes ang ilang bahagi ng Taal Lake para sa mga labi ng mga nawawalang sabongeros na umunoy tinapon doon ayon sa whistleblowers na si Julie Patidongan alias Tutoy. Mahigit 100 bangkay ng mga sabongero ang itinapon sa lawa. Hindi natin alam, baka may more kasi sa drug war. Ang dami din nawawalang tao ayon sa testimonya ni alias Tutoy. Mahigpit 100 na ang biktima sa isabong lamang, kaya lang mukhang nakasanayan na ng magtapon talaga roon. Parang ganun na ang nangyayari, sabi ni Remulla. Samantala, sinabi pa rin ni Remulla na makikipag-ugnayan ng DOJ sa forensic pathologist na si Raquel Fortune upang tumulong sa pagproseso ng anumang labi ng recovered bodies.
Siya ay nasa ilalim ng medical na parlap ngayon, ngunit siya ay itinuturing na hinihiling na mamuno sa Philippine Forensics Institute na itinatag namin at tutulungan niya kami, sabi niya. Aniya, may higpit ding nakikipag-ugnayan ang DOJ sa Philippine National Police Crime Lab hinggil sa pagkakakilanlan sa posibleng mga labi. Ibinasura rin ni Remulla ang mga kritiko na nagsasabing ang partisan politics ang nasa likod ng mga pagsisikap ng gobyerno na mag-embestiga. Alam niyo naman sa kasong ito, ang buong sistema ng hustisya natin ay nasa paglilitis. Maniwala ka sa akin, may higit pa dito na nakatugon sa mata. Saka yung mga hindi sinasabi dati lumalabas ngayon. Kasi panahon na para harapin natin ang mga demonyo sa ating sistema, sabi niya. Ang bansang ito ay puno ng politika at mga troll farm na laging nais na sirain ang anumang magagandang bagay na naggagawa natin bilang isang bansa. At iyon ay bahagi ng politika. Ito ang politika na nais nilang isagawa kagyat. Kaya't nangyayari ito. 7 minuto bago magikasyam ng umaga. Ito ay hatid ng KBS RMM News, radyo na dyaryo pa. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. Samantala, Philippine Coast Guard tiniyak ang masusing paghanap sa mga nawawalang sabongeros. Round 1. Ready, go! Tiniyak ng Philippine Coast Guard nitong Lunes ang patuloy na masusing paghanap sa mga nawawalang sabongero sa Taal Lake sa pamagitan ng paggamit ng Jackstay Search Method. Sa panayam ng Bagong Pilipinas ngayon sa PTV, sinabi ng Philippine Coast Guard spokesperson Captain Noemi Kayabyab na patuloy ang diving search operations na may 5 sako na narecover hanggang ngayon na pinaghihinala ang naglalaman ng mga buto at bato. Tuloy po ang ginagawa pong diving operation sa tinin at hihintayin na lang natin po ang payo kung kailan po ang pagwawakas mula sa nangungunang ahensya ang Department of Justice, sabi ni Kayabyab, upang matiyak ang isang masusing paghahanap at matutulungan ng mga divers sa madilim na kailaliman ng Taal Lake. Ginamit ng Philippine Coast Guard ang pamamaraan ng paghahanap ng diving jackstay na nagsasangkot ng paggamit ng ilang mga jackstay o mga alituntunin upang lumikha ng isang grid ng paghahanap. Bukod pa rito, sinabi niya na ang mga divers ay nakadeploy sa mga lugar na iminungkay ng intelligence mula sa DOJ at iba pang mga kasosyo na nagpapatupad ng batas. Imagine po natin yung lawak ng Taal Lake kung iyan po ay sinisirain ng ating technical divers at world take your share. Para matapos po yan, so mas maganda po na maibigay po sa atin yung posibleng lokasyon. Ang isa pang hamon sa pagpapatakbo ay ang lalim ng lawa na saklaw na mula 50 hanggang 70 talampakan na nangangailangan ng pag-deploy ng mga hyperbaric sa doktor upang subaybayan ang mga divers para sa sakit na decompression. Nakatakdang mag-deploy din ang Philippine Coast Guard ng remotely operated vehicles na may kakayahang umabot sa 1,000 talampakan para tumuntong sa paghahanap. Sinabi niya na ang bawat na-recover na sako at iba pang kahina-hinalang bagay mula sa lawa ay nakasecure sa fine misnets upang mapanatili ang ebidensya at agad na ibinigay sa mga tauhan ng suko upang mapanatili ang chain of custody. Inulit ng Philippine Coast Guard ang pangako nito na sa whole government approach nakikipagtulungan sa iba pang mga ahensya upang mabigyan ng hustisya ang mga pamilya ng mga biktima. 4 na minuto bago magikasyam ng umaga. Ito ay hatid ng Balitang Kasado, ang pahayagang balansi at totoo. National Newskeeper. Samantala mga kabayan, Philippine Coast Guard tiniyak ang masusing paghanap sa mga nawawalang sabongero.
Tuloy-tuloy lamang mga kababayan ng ating balitaan na 47 districts OFW mula sa Kuwait, Israel, Red Sea. Umuwi na. Round 1. Ready, go! May kabuwang 47 distressed overseas Filipino workers mula sa Kuwait, Israel at Red Sea ang ligtas na naibalik sa Pilipinas nitong katapusan ng linggo. Iniulat ng Overseas Workers Welfare Administration noong Lunes. Kabilang na sa grupo ang 20 OFW mula sa Kuwait, 16 mula naman sa Israel at 11 Filipino crew members ng MV Magic Says, isang cargo vessel na sinalakay ng mga rebelding Houthi habang naglalayag sa Red Sea. Ang repatriation ay sinagawa alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyakin ang kaligtasan at kagalingan ng lahat ng manggagawang Pilipino sa ibang bansa ayon sa isang Facebook post. Dumating ang mga OFW mula sa Kuwait sa Ninoy Aquino International Airport, Terminal 1 sakay ng flight WY843 nitong Biyernes ng gabi. Noong Sabado ng umaga dumating ang 16 na OFW mula naman sa Israel na nag-abil sa voluntary repatriation program sa gobyerno ng Pilipinas sa gitna ng tensyon sa pagitan ng Iran at Israel sa pamagitan ng flight PR659 sa Naiya, Terminal 1 habang dumating naman ng gabi ang 11 nasagip na Pinoy crew members ng MV Magic Says. Ayon sa UWA, may kabuang 70 OFWs mula sa Israel ang nakauwi na mula nang magsimula ang Voluntary Repatriation Initiative. Mula nang sumiklab ang tensyon sa Rio noong Oktubre 2023, humigit kumulang sa 1,424 na Pilipino ang naiuwi mula naman sa gitnang silangan. Ang lahat ng mga repatriate OFW ay malugod na tinanggap ng mga opisyal mula sa Department of Migrant Workers, UWA at Manila International Airport Authority. Medical team, nakatanggap sila ng agarang tulong, financial medical check, physico-social support sa tulong na transportasyon pabalik sa kanilang mga probinsya. Bibigyan din sila ng 3 financial at suporta sa reintegration pagkikipagtulungan sa iba pang mga kinauukulang ahensya ng gobyerno. Yan po ang mga kabuwang balita mula sa ating bulwagan ng balitaan. Studio 2 mula sa kinaroroonan ng ating publisher, ng ating station manager, Kuyang Alan Valenzuela Bordeos. At yan po mga kababayan ang ating mga kabuwang mga balita mula sa iba't ibang dako ng ating kapuluan, sa iba't ibang dako ng mundo sa pagpupursigi ng lahat ng ating mga kolumnista at writer ng ating dyaryo, tabloid o pahayagang balitang kasado. At syempre sa lahat po ng ating mga kasado patroller, sa ating kasado Binja Group, mapagpalang umaga po sa inyong lahat ngayong araw ng Martes. At syempre sa lahat po ng ating mga kababayan, ang ating mga kapatid, ngayon pong araw na ito ay Martes, mayroon pong gaganapin na utiking ceremony ang ating mga kasamaan po ng Arano Homeowners Association dyan sa Barangay San Juan, Taytay, Rizal. Congratulations po sa butihing tanggapan ng ating butihing kapitan, Kapitan Russell Valera at sangguniang barangay. At syempre sa lahat po ng ating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao, patuloy po ninyong subaybayan ang ating palatuntunan dito sa Kasado Broadcasting Service RMM News TV. Siyempre dito po sa KBS RMM News ay patuloy po ninyong mapapanood ang mga balitaan at mga impormasyon na naganap at nagaganap sa loob at labas ng ating bansa. Ito pa rin ang inyong abang lingkod ay patuloy pong naghahatid sa inyo ng mahalagang mga balita, mga impormasyon. At syempre ang inyo pong abang lingkod na patuloy na nagmamahal at patuloy na naglilingkod sa ating sambayanan, sa ating mga kababayan at minamahal na mga kapwa Pilipino. At syempre sa lahat po ng ating mga kababayan na nagtatrabaho po sa iba yung dagat, ingat at ligtas pangalagaan ang inyong kalusugan. Patuloy po ninyong pangatawanan ang inyong pagiging matatag at matibay sa pamagitan ng isang pananalig at pananampalataya sa Diyos,
na kailanman ay patuloy kayong gagabayan sa inyong mga gawain at ginagawa. 10 ng lahat ng inyong mga mahal sa buhay at mga kapamilya dito sa ating bansa. Well, sa lahat po ng ating mga tagapakinig sa ating palatuntunan ng gabay at patnubay. Patuloy lamang po ninyo yung subaybayan sa official time ang ating palatuntunan mula 8 hanggang 10 ng umaga ang ating palatuntunan ng gabay at patnubay. Ito po ay mga balitaan na magbibigay inspirasyon sa bawat sangkatauhan. At syempre, sa pangalan po ng ating station manager, Kuyang Alan Valenzuela Bordeos, at sa lahat po ng ating mga nakasama dito sa ating Studio 1, si Ate Del Aldea Santos at Ate Rosemary Paderon Lauson. At ganoon din po sa ating mga nasa Studio 2, Bulwagan ng Balitaan. At sa Studio 3. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sumainyo ang pagpapala ng ating dakilang may kapal. At syempre sa lahat po ng ating mga tagapakinig, mapagpalang umaga po. Ang basbas ng ating kataas-taasan ay laging sumabawat isa nating mga mananampalataya, nating mga kababayang Pilipino. At syempre, ito naman po ang inyong abang lingkod, nag-iiwan ng isang mapagpalang umaga at magandang araw ng Martes para sa inyong lahat. Sumainyo nawa ang pagpapala ng ating dakilang lumikha. Adios, babalos, amigos. Ito po ang inyong abang lingkod, ang inyong Kuyang Arnold Aceveda Namuko. Well up sa inyong lahat mga minamahal kong mga kababayan. Bye-bye!